May mga NBA players nga noon na matapos lumipat sa Lakers ay biglang gumanda ang kanilang basketball career. Yung iba pa nga dito ay naging NBA champion at sila pa nga ang naging X-Factor dito. Kaya naman sa video natin ngayon, pag-usapan nga natin ang 5 NBA players na gumanda ang basketball career matapos mapunta sa Los Angeles Lakers. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe for more content like this. Okay, game! Ang una nga sa ating listahan ay itong si Dwight Howard. Bago ang second stint niya sa Lakers, si Dwight nga ay palipat-lipat na ng teams dahil wala na nga ito sa kanyang prime. Palagi ding may iniindang injury, kaya naman halos wala na nga NBA teams ang gustong kumuha sa kanya. Pero noong 2020 NBA season, nangangailangan nga ang Lakers ng isang big man dahil nagkaroon nga ng Achilles injury si DeMarcus Cousins. Kaya naman napagdesisyonan nga ng LA na si Dwight Howard na ang kukunin nila bilang backup big man. Dito nga, tinanggap niya ang kanyang role. Hindi na nga ito nagrereklamo kung makagawa man siya o hindi ng puntos dahil mas nag-focus na nga ito sa kanyang depensa. Ang naging resulta niyan, nakuha ng Los Angeles Lakers ang kampeonato sa taon na yon at nakuha nga din ni Dwight Howard ang kanyang unang championship sa NBA. Matapos nga yan, minahal at binigyan siya ng respeto ng mga fans dahil nga dyan, na-establish ni Dwight Howard ang kanyang sarili dito sa NBA. Ang pangalawa naman sa ating listahan ay itong si Lamar Odom. Si Lamar Odom nga ay isang big man na masasabi mong magaling dahil sa kanyang tangkad na 6'10", kaya nitong gumalaw bilang isang gwardiya. Kaya nga nitong magdala ng bola, malakas din kumuha ng rebounds at higit sa lahat ay magaling din itong pumasa ng bola na para bang isang point guard. Hindi nga normal ang ganitong klase ng player noong panahon na yon dahil bibihira nga ang kayang gumawa ng ganong bagay bilang isang big man. Bago siya mapunta sa LA Lakers, si Lamar Odom nga ay palipat-lipat ng team dahil minsan maganda ang nilalaro tapos minsan naman ay biglang mawawala. Wala nga itong consistency at lalong walang maayos na role sa team na napaglalaroan nito. Nang mapunta siya sa Lakers, ginawa siyang 6-man at itong role niya dito ang nababagay sa kanya. Dahil dito nga siya nabigyan ng kalayaan na gawin ang kanyang mga gusto. Siya nga ang nagdadala ng bola at nagpapacilitate sa kanilang second unit. Kaya naman dahil sa bago niyang role, nawala nga ang pressure sa kanya na maging isang superstar. At dito na nga lumabas ang best version ng kanyang sarili. Nanalo nga ito sa Lakers ng 6th Man of the Year at 2 beses din nanalo ng championship kasama si Kobe Bryant. Ang pangatlo naman sa ating listahan ay itong si Austin Reeves. Pumasok nga si Austin Reeves sa NBA na halos walang pumapansin na NBA teams. Naging undrafted nga ito. Walang hype sa kanya at mas lalong walang inaasahan sa kanya na gaganda ng ganito ang kanyang NBA career. Para sa karamihan noon, si AR nga ay pandagdag lang sa lineup ng Lakers. Pero ang organization ng Lakers ay nakitaan siya ng mataas na potensyal dahil mataas ang kanyang basketball IQ at kaya niyang gawin ng kahit ano. Sa simula nga ay mababa pa ang role ni Austin Reeves pero habang tumatagal, dito na nga siya unti-unting pinagkakatiwalaan hanggang sa maging starter na siya para sa Purple and Gold. Ang maganda lang kay Austin Reeves, hindi siya natatakot sa pressure na hatid ng LA at ginagawa talaga nito ang kaya niyang gawin. Nang dumating na nga ang unang playoffs appearance si Austin Reeves, dito na nga tuluyang nakilala ang kanyang pangalan. Dahil hindi nga ito natatakot at hindi nagpapatinag kahit malakas pa ang kanilang nakakalaban. Matapos nga nitong mag-improve kada taon, hindi na siya role player na matatawag dahil ngayon nga ay isa na ito sa key player ng Lakers at posible pa nga itong makasama sa All-Star selection ngayong season. Kaya naman dahil nga sa Lakers, nakilala siya ng maraming NBA fans at ang pinakamaganda pa dito ay gumanda pa ng sobra ang kanyang NBA career. Ang pang-apat nga sa ating listahan ay itong si Trevor Ariza. Bago nga mapunta si Trevor Ariza sa Lakers, siya nga ay simpleng role player lang. Palipat-lipat pa nga din ito ng team at walang masyadong hype. Bagamat may athleticism siya at may depensa, ang tingin nga lang sa kanya ng karamihan ay ordinaryong wing defender ng NBA. Pero noong napunta nga ito sa Lakers, wala nga ang nakaisip na magiging malaking bahagi siya ng kanilang championship team.
Dahil ang pinakamahirap na trabaho nga ang binigay sa kanya ng kanilang coach. Ginawa siyang primary defender ng star player ng kabilang team, habang sina Kobe at Gasol na nga ang bahala sa opensa. Trevor Ariza slices through. Hindi nga siya yung tipo ng player na makikita mo sa box score at hindi rin madalas napapansin sa mga highlights. Pero ang pinaka napapansin sa kanya ay yung kanyang depensa. Dahil ito nga ang role niya at hindi siya lumalagpas sa kanyang limitasyon. Alam nga kasi ni Ariza kung kailan siya titira at kung kailan ipapasa ang bola. Ang mga ginagawa niyang yan ang talagang nagpapaganda sa karir ng isang role player. Dahil ang mga ganyang klaseng player nga ang malaki ang naitutulong sa isang koponan. Kaya naman dahil sa kanyang ginagawa at sa Lakers, nakilala tuloy siya bilang isang perfect role player sa isang championship contender na team. In the form of style. Ang panglima naman sa ating listahan ay itong si Pau Gasol. Bago pa lang mapunta si Pau Gasol sa Lakers, kilala na siya bilang isang magaling na big man dahil may mataas nga itong basketball IQ, may tira din sa ilalim, kaya ding gumawa ng sarili niyang puntos at kaya ding mamasa. Pero kahit ganun na nga ang laro niya, may malaki nga itong problema. Hindi niya kayang bigyan ng kampeonato ang kanyang team na Memphis Grizzlies. Parang ang tingin lang sa kanya noon ay nag-i-stats padding lang. Magaling pero hindi pang championship ang laruan. Kaya naman nang matrade siya sa Lakers noong 2008, dito nga tuluyang nagbago ang tingin ng NBA kay Pau Gasol. Sa tabi ni Kobe, hindi niya kailangan maging alpha at leader ng team. Ang kailangan niya lang gawin ay maglaro ng consistent, may talino at kayang gawin ng tama sa loob ng court. At ayan nga ang saktong ginawa niya nung nasa Lakers na siya. Si Pau Gasol nga ang naging perpektong duo ni Kobe. Dahil kapag na-double team na si Kobe, andyan sa kanyang tabi si Gasol. Kapag kailangan nga ng inside presence, nandyan si Gasol. At kapag kailangan ng kalmadong decision making, nandyan si Gasol. Hindi nga siya flashy pero sobrang epektibo. Ang resulta nga ng kanyang mga ginagawa sa Lakers ay ito. Naging 2-time NBA champion at napili din ng madaming beses sa All-Star selection. Kaya naman mula sa pagiging good player lang noon sa Memphis, sa LA Lakers nga ay na-establish niya ang kanyang pangalan bilang isang championship level na big man. Hindi nga naging legend ng Memphis Grizzlies si Pau Gasol, pero sa Los Angeles Lakers, dito niya nakumpleto ang kanyang legacy.